Ito ang ganda mga par, para siyang pine tree. Itong isa naman mga par, mukha siyang alokbati. Ito naman para siyang kinchay. Happy at masaya na naman tayo mga par dahil may dumating na naman sa atin na parcel. Ito nga yung in-order nating aquatic plant sa online. Biruin mo, pati halaman nabibili na rin sa online shop. Habang tumatagal talaga mas napapadali na nga ang buhay-buhay. Hindi na katulad na dati kung saan ka pa nakakapunta at naghahanap. Ngayon ihatid na nga mismo sa bahay nyo ng libre. Di ba hassle free mga par? At buksan na nga natin sila isa-isa mga par. At ito nga pala yung balsamica. At ang galing mga par dahil free lang to. Hindi ko nga lang alam kung itatanim o floating plants ba to. I-comment nyo naman dyan sa baba para ma-share din natin sa iba. Ito naman yung HRA mga par, libre lang to na binigay. Diba sulit na sulit mga par, sa previous pa lang palalong panalo na tayo. At mukha nga siyang alokbati mga par, kaya palagay ko gumagapang lang to at floating plants nga to. At ito na nga yung pinakabinili natin mga par, kaya buksan na natin agad-agad. Ang tawag nga daw dito ay parrot feather. Siguro dahil mukha nga siyang balahibo ng parrot mga par, pero mukha din siyang parang pine tree. 30 pesos nga lang to mga par per tali. At 10 pieces na stems nga yung nakalagay dito per tali mga par. At ito naman yung nabili natin Corimbosa mga par. Doble nga ang presyo nito mga par per tali at 10 stems din to. At bibigyan ko nga ng 10 star yung seller nito mga par kasi napakaganda talaga ng pagkakapackaging niya. At fresh na fresh pa nga yung mga halaman mga par, kitang kita nyo naman at isang araw lang dumating na agad yan. Pero may problema mga par dahil wala pala tayong aqua soil. Kaya itong mga ceramic rings na lang yung gagamitin ko mga par para mapatayo ko to sa aquarium tank ko. Ipapasok nga lang natin sa butas isa-isa yung mga sanga mga par para hindi sila matanggal. Sana nga lang mabuhay sila kahit ganito yung setup nila. Update ko na lang kayo sa susunod kung matibay ba yung lifespan nila kahit ganito yung setup. Fast forward na nga tayo agad-agad mga par, banlawan at ibabad nga muna natin sila. At syempre makalipas nga ilang minuto mga par, pwede na natin to ilagay agad-agad. At uunahin ko na nga lagyan tong breeding tank ko mga par. Ipapatayo nga lang natin sila ng ganyan mga par, tsaka natin sila tatabunan ng lava rock. At kasunod ko naman lalagyan mga par itong community tank ko. Ipapatayo nga lang din natin sila mga par at ipapailalim sa mga lava rock. Sana nga ugatin at mabuhay sila dito mga par, para nga maging mas masaya at happy ang ating PC-PC. At medyo mas mahirap nga na mag-setup dito mga par dahil meron na nga laman tubig yung aquarium ko. Kaya kung gagawin nyo nga ito mga par, konting tip ko lang sa inyo mga par, mas okay kung wala muna siyang tubig at isda. Para nga mas madali nyo lang maitanim yung mga halaman mga par sa mga substrate ninyo. At wala na, finish na mga par. At ito na nga yung pinaka-final na ginawa natin mga par. Tignan nyo naman mga par, sobrang happy ng PC-PC natin. At mas mukhang buhay na nga tignan yung aquarium tank natin mga par. At pakiramdam ko mga par, mas makulit at mas ganado na nga yung mga PC-PC natin. Tignan nyo naman mga par, ang kukulit na talaga nila. Mas mukhang ganado nga silang mabuhay ngayon mga par kaysa nung una na wala pang mga halaman. At ito naman yung pinaka-final mga par sa breeding tank ko. Kung meron nga biglang mga anak dyan mga par, meron ng pagtataguan yung mga baby fry. Para hindi nga sila makain ng mga parents nila mga par. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita mga par, paalam!